What's up mga boss? Biyahe ulit kami ni Mami. Long time no vlog kami. Today is Tuesday, November 28. Papunta tayo ngayon ng Luzon for the second time na magpo 4 wheels tayo. Gusto namin tong i-vlog ulit mga boss kahit nagawa na namin ng past months. Kasi natuwa kami sa mga comment ng mga viewers. Very informative daw yung video. Nagsisilbing guide na rin sa kanila na kung gusto nilang mag-travel, hindi nila alam kung magkano yung expenses, saan dadaan, paano yung schedule ng mga boat, di ba ma'am? Oo, tsaka di ba may nag-comment doon na ginaya niya talaga yung buong trip natin. Yung parang taga Davao yun. Sabi niya na pasalamat siya kasi very informative daw yung video. Ginamit niya daw yung video natin. Ginaya niya pati time, kung saan tayo pumunta, saan tayo nag-stop over, lahat ginaya niya raw. Diba? So very inspiring, diba? Kaya ngayon, i-vlog natin ulit. Yan, kaming dalawa lang ni Mami. Tingnan niyo ang mga gamit namin mga boss. Yan. And may karga kami doon sa likuran. Makina ng boat. Kasi mag-attend ako ng awarding ng mga nakapagtapos ng Philippine Loop on December 3 sa Lipa, Batangas. Tapos idediretso ko na lang rin ang makina sa Cavite. Nandun kasi yung mekaniko ng makina para isahang lakad na lang. Tapos isi-share naman namin sa inyo mga boss yung mga expenses, mga boat fare, gas, and ang mga schedule ng boat. Galing kami dito sa Gensan, full tank na yung sasakyan. Yan, ang range niya is nasa 715 km and naka-eco mode tayo. Ang estimated weight ng cargo na nasa likod is siguro mga 200 plus kilos. Tapos kaming dalawa ni Mami. Ayan. Di na kami nakapag-video kanina mga boss ng pag-full tank kasi nilibre lang kami ng full tank. May sponsor kasi kami kanina sa first full tank kaya not counted na ito. Tingnan na lang natin kung saan naabot itong full tank. Ang estimated siguro ngayon kung magpapakarga ka full tank nasa 4,000 plus siguro. Time check mga boss, 4:20 ng hapon. Hapon na kami umalis para gusto kasi naming habulin yung schedule ng fast cut ng 6 AM. Tapos ang ticket nun parang mag-open ng 2 AM siguro or 3 AM. Fast cut sa Surigao going to Liloan. Ano ko sa Waze, i-type ko sa Waze map. Ang estimated time of arrival 2:45 pero ma-delay pa tayo ma'am kasi mag-dinner pa tayo. So, sa tingin mo, maabutan kaya natin yun? Sige, mga boss, update naman tayo mamaya. Yan, ito muna ang aking videographer. Yan siya. Sige, tayo mo na yan ma'am. Mamaya naman. Dito tayo sa Shell. Yan, sa Turil. Ito may karga tayo. Makina ng speedboat. Kung napanood nyo yung vlog ko sa Balot Island, ito yung makina na sabi ko na sira. Kaya dalhin natin ng Cavite City ito. Doon kasi yung mekaniko niya. Dito na kami sa mga boss sa Turil. It's 6:18. Dito na tayo sa Turil. Yan yung estimate ni Waze 2:32 AM daw tayo darating pero magdi-dinner pa tayo so mga 3 AM na siguro tayo darating. Kung nakikita nyo mga boss, tingnan nyo sa harapan medyo marumi yung salamin dahil yan sa tint. Pinapalitan kasi namin ito ng clear na tint para medyo maliwanag rin pag gabi kasi yung tint nito dati is medyo madilim. Sabi kasi ng installer wag daw mo nang punasan hanggang 2 araw. Dito na tayo sa underpass ng Buhangin. Grabe ang traffic mga boss. Ito rin ang isa sa disadvantage no, kung ganitong oras kayo aalis.
Unlike kung madaling araw, walang katao-tao, walang mga sasakyan masyado ang daan. Solo mo ang daan. Solo. 1 hour later. Ayan mga boss. Kain muna tayo dito sa Tuna Island sa Tagum. It's 8 o'clock. Exactly 8 o'clock. Dinner muna, dinner. Mommy. Yan. Si Mommy, oh. Gutom na daw siya. Ito yung order namin. Tipid meals. Ito akin. Tuna belly. Ito sa kanya. Pork barbecue. Dito kami sa Tagum. 8 p.m. na. Dinner muna, dinner. Ayan na ang food. Mama. Ayan na, kain muna kami. Gutom. Bye. Ayan na. Okay, linisin mo ng mabuti ang salamin. Busog ka, ma'am? 8:45 na. Sige na, ma'am. I-connect mo muna ang Waze, ma'am. Alis na tayo ng Tagum City, mga boss. Dito tayo sa flyover. Update na lang ako mamaya. 8:49 na. 2 hours later. Sa update tayo. Dito na tayo ngayon sa San Francisco. Ang oras natin is 11:01 p.m. na. Grabe talaga yung daan sa Bunawan at sa Rosario, no? Parang massage chair. Ma'am, anong masasabi mo sa daan sa Bunawan at sa Rosario? Grabe, like siguro mga ilang percent na lang ka-level niya na yung sa summer. Ilan na lang ang energy level mo, ma'am? Akin kanina 95, ngayon ano na lang. Dahil nagpamassage ako doon, naging 90 na lang, 90. Ganun. Sa'yo, ang energy mo ilan? 80 siguro. 80, nabawasan. Nakatulog ba ya ako, ha? Sleepy, pero hindi pwedeng matulog. Sige, update. Mamaya na lang ako matulog sa barko na. 3 hours later. Yun! Dumating na tayo sa Surigao, mga boss. Medyo maulan ang panahon and ang oras natin is 1:49 a.m. ng madaling araw. Buti pa tong kasama ko tapos nang nakaidlip. Ako wala talaga. Papunta tayo ngayon ng port. Kukuha tayo ng ticket para after nating makakuha ng ticket, pwede na tayong makaidlip-idlip ng konti. Papuntang ano yung ticket din na kunin natin? Ang kukunin nating ticket from Surigao going to Liloan. Take out, ma'am. Take out. Hungry. 2 a.m. na, merienda muna. Sleepy ka na, ma'am? Nakasleep ka man kanina? Ako talaga, wala ako nakatulog. Ito na mga boss, nakakuha na kami ng ticket. Dito na kami ngayon sa port. Waiting na lang sa barko. 2:32 ng umaga. Ang sasakyan naming barko is Fast Cat from Surigao to Liloan. Ang pamasahe ng sasakyan, Toyota Hilux, is 5,214. Kasama na kaming dalawa nun. Upgraded na yun siya sa aircon. Tapos, ang sa terminal fee is 159 kami ng dalawa. So, ang total is 5,373 ang lahat na nabayaran. Yan. Tulog muna ako mga boss. Mamaya pa ang barko, mga 6 pa aalis. Tulog muna ako. 3 hours later. Yan na mga boss. Dito na tayo sa port. Nakatulog na ako ng ilang oras. Hintay na lang tayo makasampa ng barko. Andyan na yung barko sa gilid. Grabe mga pagkatali, oh. Ayan na, sasampa na tayo sa Fast Cat. It's 5:48 in the morning.
sa'yo, Dad. naman. Na magamit mo. Tadaan! Open! Open! Sige. Ito to. Nagpan. Kasi papawison kayo ka. Ganda mo naman, ma'am. Tambay lang kami dito mga boss sa ilalim ng barko dito sa loob ng sasakyan. Hindi ka kasi makahiga ng maayos doon sa taas sa aircon, tapos kahit sa economy ka hindi ka makahiga. Unlike sa sasakyan, tingnan mo ang isa. Tapos magdala kayo ng unan. Kumot. Ako may unan ako. Unan mo. Unan ko comment. Unan ko kokomelon. Saan? Ito kay Amara at Amanda na kokomelon. Wow, Pwede malapit ka na. matulog. Grabe ang ganda ng panahon, oh. Yan. Ano kami? Grabe, ang dumi ng sasakyan, oh. Swerte tayo, ang ganda ng panahon. Yan, Southern Leyte na yan, mga boss. Doon, San Ricardo. San Ricardo yun, tapos ang Liloan. Dito ang Liloan. Papasok tayo dito sa isang punta. Konti lang yung sakay, dalawang SUV lang. Isang SUV, isang pickup. Tapos truck na lahat. Grabe yung mga boss, grabe yung hangin. At ulan. Padak na sana kami sa port. Ayan na yung port sa gilid. Grabe, walang makita. Zero visibility talaga, oh. Hello, bigla lang, no? Oo, bigla lang talaga. Unos, kung tawagin ito, unos. Yan, ulan at hangin. Pero walang alon yan kasi hangin lang yan. At nandito na tayo sa port. Yan, update tayo mamaya. Yay! Dumating na tayo sa Port of Liloan. 10:55 in the morning. Medyo maulan-ulan ang ating panahon ngayon, mga boss. Nakalabas na kami ng port, mga boss, Port of Liloan. Tapos paglabas nyo may babayaran kayong 50 pesos sa exit. Ang nakasulat dito is toll fee. Sa ano daw ito, LGU daw nila. Siguro may ordinance sila. Yan. Ang plano natin ngayon is didiretso tayo ng Tacloban City. Kasi ang sabi ni Wiz, 1:48 PM daw tayo darating doon. Di pa kasali dyan yung lunch natin. Yan. Oh, medyo maulan ang panahon. Wow, ganda ng riba. Ano ma'am, grabe ka blue ma'am. Dad, kaganda ng view, Dad. Oh, dagat. Last daan natin na hindi ko nakita kasi madilim na yun.
Hello, grabe ka taas. Agas Bridge. Dito ako na nagpa-picture, ma'am. Oh. Saan ka So, dyan? ito na signage. Oo. Taga dyan. Sila. Oo. Daan lang kami. Hindi na kami magpicture. Wala naman papalik. Hanap tayo kainan maya. Kasi anong oras na? 11 pa, oy. 11:47. Kamusta ang fuel natin? Ano na lang, below. What's up? Hi, ma'am. Kain muna kami dito sa, ano ito, ma'am? Andox. First time ko Andox. sa Andox. Sa Javier Leyte. First time namin pareho mag-dine-in dito. Sarap. Pork sinigang. Kain. Okay, tapos na kaming kumain. Ma'am, busog ka, ma'am? Ah, grabe. Busog ako. Okay. Sarap ng sinigang, Okay no? pala sa Andox. Sarap pala sa Andox. First time kong kumain sa Andox. Ako rin, first time. Akala ko, ma'am, ba ang Andox, ma'am, puro lang manok lahat. Ako din. May mga ano pala, sinigang, pork barbecue. Oh, 'di ba? Kanina pa tayo naghanap ng makainan, no, pero wala talaga simula O simulat sa pool. simula pag ano ba? Simula kayo na pagdunggo natin, 'di ba, no? Diyan na lang kayo sa Andox. Sa ano, Javier? Oh. Javier Leyte. Oh, Javier Leyte na. Mura lang din. As Ang in, sinigang, super. magkano? 99 pesos. Parang good for 3 person naman yun. For 3 yun. Tapos ang rice, 16 pesos lang, grabe. 171 lang with water na. Mineral water. Tapos ngayon, diretso na tayo ng Tacloban. Papahinga muna kami sa Tacloban, mga boss, kasi grabe yung ano kagabi, walang tulog. Walang pahinga. Grabe puyat. Walang pahinga. Tapos ang damit, parang Paala. hindi na amoy tao. Over, hindi ba? Tapos pagka bukas, madaling araw, biyahe naman. Para tatawid naman ang Matnog and Luzon na ano pa, 49 kilometers bago tayo makarating sa Tacloban. Ayan, sa wakas, nandito na tayo mga boss sa Tacloban. 1:49 PM. Pahinga muna, pahinga. Bukas na naman, patuloy ang biyahe. Check-in muna tayo. Tamang-tama, alas 2 ang check-in time. Ayan, dito muna tayo mga boss. Papahinga muna tayo sa Summit Hotel, Tacloban. Pahinga, pahinga, pahinga. Wow, salamat Lord. Padating din. Yes, yes, yes. Yay! Andito na kami. Tadadadadam! Yan na, dito na kami ni Mami mga boss sa room. 1 king size bed and without breakfast lang. Ma'am, no? Magkano to, ma'am? 5,000 siya sa website nila, tapos nakuha ko ng 2,916 lang. 2,900? Oh, 2,900. 2,916 from 5,000. 5,000? Grabe, kalaki naman ang discount mo. Siyempre. Hambog. CR check, CR check. Ay, OCR. CR check. Wow. Oh, ganda oh. Tapos dito yun. Yun lang, malaking discount. Okay. Okay. Pahinga muna. Pahinga, pahinga. Pahinga lang ha. Pahinga lang ha. Pahinga lang. Wala nang iba. Okay. Punta muna kami ng Robinson. Mag-dinner kami. Yan na. Eating time at Robinson's Tacloban. The next day. Morning guys. It's 2:58 a.m. Prepare, mommy. What is that? Nag-curl ako hair. Curl. Tara na. Tara na, ma'am. Bye-bye, hot na. What's up, mga boss?
Ano oras na? 3:05. 3:05 na. Alis na tayo. Wala pang tao. Good morning, Mami! Morning! 3:12 na. Punta na kami ng mga boss, Allen Port or Jubasan Port siguro, tingnan natin. Para makatawid na tayo ng Matnog. Handa na. Tara. 6 hours. Kumaliwa. Yan, 250 kilometer. 6 hours and 12 minutes. Wala pa kasali ang mga stop dyan. Yan ang natira sa ating fuel, mga boss. From ano pa yun? Oh, from Jensan. Late na lang, 179. May tayo pakarga, oy. Okay pa, 7-Eleven muna tayo, ma'am. Bili ako loaf bread. Sige. Okay, all set na ang aming things. Ayan na ang aming mga bag. Yun, sige, bye-bye. Okay, let's go guys! Tapos na kami ni Mami magpa-picture sa signage, mga boss. Bye! San Juanico? Yung last time pagdaan natin dito, Dad, tulog ako nun ba? Anong tulog? Parang ganitong oras din yun, di ba? Ngayon, Ganun pa rin. ngayon medyo, pero sayang kasi madilim pa rin. 3:38 pa man. Malay mo pagbalik, di ba? We're back here in San Juanico Bridge. Ma'am. Na time check 5:35 in the morning. Oh, nag-arang-arang na ang daan. Dito banda no? Arang-arang naman Dito lang, pero kanina grabe kalubang. sa Jabong. Jabong. Maganda. Buti ka pa no, nakatulog ka. Oh, pero ikaw, maaga ka man din na-sleep kagabi. Gani, mga 6. 6, tulog ka na agad ako. Tapos nag-upo lang nag-sleep, ma'am. Oo, tapos ako, ano oras ang tulog, diba? Tulog ka na dyan. Di na, ginising mo na ako. Hindi na ako matulog. Yan. Dito tayo sa Katbalogan. Dito tayo dumaan sa diversion road nila. First time kong dumaan dito. Hindi ko alam kung okay bang daan. Ang tinuro kasi ni Waze doon sa baba, sa city proper. Pero may nakita tayong diversion. Pagkaraan, Sundan natin yung truck. Breakfast tayo, ma'am. Saan, Dad? Hanap tayo ng karinderya. Sige. Na? Ah. Tayo, 6:14 na. Ma'am, tingnan mo ang fuel, oh. Late na lang. Ay, pagas, Dad. Yan na. Wala pa nag-red. Yan na mga boss. 32 kilometer na lang ang range. Nag-warning na. Pa-gas muna tayo, ma'am, dyan, oh. Petron. Grabe. Ubos ang crudo. Pero gabi, Jensan hanggang ano na yun? full Jensan tank. hanggang Calbayog. Dito na tayo sa Calbayog nagpagas. 32 kilometer na lang ang naiwan. Yan na, puno na ang ating tangki. Mahal naman ang diesel dito, 59. Dito sa Calbayog. Oh my God. Ma'am, bayad time. Bigyan mo ko dyan. 4.5 be, 4.5. Ma'am, bayad. 3, 4, 5. Yan na, okay na. 4,290. First full tank natin, 4,290. 72.4 liters. Oh, ma'am, tago mo sibo. Dito sa Calbayog. Dito tayo unang nagpa-full tank. First sa Jensan, pero sponsored yun. Ang pangalawa, di na sponsored. Bay pa ni Bay, wala pa diri Bay. Banti ta Bay.
Hindi Wala, ba? Dribay. Ito daw yung Jubasan Port. Dito daw siya nagsakay before. Yung ano ma'am, MV General Santos, good. Yung gisakyan ko noon. Meron Philippine din. Love ko. Meron din dyan pamatnog. Marami man dito. Anong schedule nila? Di ko alam ang schedule dyan ma'am. Basta Jubasan Oh. Port. 3.4 kilometers away sa Allen Port. No? So doon kasi ang ano, doon ang Doon ang fast cut. fast cut. So ngayon punta tayo ng Allen Port. Ayan, ang fast cut mga boss. Ay, pero parang puno na sila. Hindi na tayo. Siguro next trip na lang tayo ma'am. Next trip dito, pasok tayo. Dumating tayo sa port 8:26 ng umaga. Malay mo, meron pa. Oo nga pala last time. Ito na ang Dap-Dap Terminal. Ferry Terminal. No, Ras. Ras 12 pa daw. Oh. So sad. Dito na kami mga boss sa Dap-Dap Ferry Terminal. Pumasok pa si mami sa loob, kumuha ng ticket para sa fast cut. Andyan yung barko pero puno na. 7 AM sana yung biyahe nun, pero na late. 8:27 na, andyan pa rin. Tapos ang next ng biyahe is 12 pa. So pag may delay, mga 1 pa. Sige lang, hintayin lang tayo dito. Hanap tayo ng karinderya na malapit. Yan na mga boss, kain muna kami dito sa karinderya sa labas ng Dap-Dap Port. Pork steak at pork apretada and sinigang. Yan. A few minutes later. While waiting sa boat. Ganda ng gift ko na. Ganda oh, gift ni mami. Ano to ma'am, pangalan nito? Aircon? Neck fan. Ganda oh, gift ni mami. Kasi pawisin Tingnan yun nyo mga siya. boss oh, may hangin dito. Parang air. Tapos laksan ko, tingnan nyo. Pakinggan nyo. Yan, parang naka-aircon. Diba? Marami akong makita nito ma'am ba? Yung mga tao so akala ko good ma'am headphone. No? Yan kasi Pero pawisin grabe, yun siya. parang ano, iipit mo lang sa leeg mo tapos may hangin na dito lalabas oh. Perfect ito para sa mga ganitong situation of ang sakyan. Diyan ang barko bago lang dumating pero wala pang ano, wala pa nag-open ang ticketing. Dalawa pala ang barko dito mga boss sa Dap-Dap to Matnog, bali salitan sila ba? Ganyan ang biyahe. So hindi ka maghintay ng matagal. Unlike kung isa lang ang barko papunta doon, hintayin mo balik. A few minutes later. Ayan mga boss, nakakuha na kami ng ticket. Time check 10:46 in the morning. Ang pamasahe sa fast cut, Hilux at dalawang tao is 1,781 from Dap-Dap Port to Matnog. Tapos may babayaran na 318 for terminal fee ng passenger at sasakyan. Tapos may 20 pesos na regulatory fee. Oo. Parang sa LGU nila no? Oo. Or dito yun Yan. sa port. So ang total is 2,119 pesos. Ayan na mga boss, 11:49 AM. Pinapasok na tayo sa port. Grabe. Uy, papasukin na pala tayo sa barko. Wow. Yan na ma'am. Boarding naman, boarding. 11:49. Kita natin ang ticket para hindi tayo pagkamalan. Grabe oh, ang lapit lang ng Matnog. Kitang-kita. Ay, sa lawakas. Yan na, sa lawakas. Sa lawakas. Sa lawakas, pasok na tayo sa barko. Yes. Yes, lilig tayo. Ay, salamat. Dito tayo sa side. Ma'am, dito lang tayo ma'am. Okay mga boss, dito lang daw kami sa sasakyan. Sabagay, 1 hour lang naman yung biyahe. Yan, oh, presko ng hangin. Sarap ng hangin, nakapatay ang sasakyan kay tipid sa krudo. Ano na siya, may budget. Ano na siya ang tipid travel. Ay mananap. Unsa man ni nga mananap ni? Murag dugay naman ni sa kalihukan ni nga mananap ni. Love you, ma'am. Love you, Dad. Sana all. Grabe oh. Kung tatapon ka ng coins, sisisiri nila. Ma'am, may coins ka, ma'am? Many unbearable hours later. Yan na, nakalis na. Grabe, ang bilis naman ito. Grabe mga boss, ang bilis ng fast cut.
Ngayon lang ako nakasakay ng Pascat na sobrang bilis. Siguro baka delay na masyado kaya sobrang bilis ng patakbo. 12:43 na kami nakaalis. Yan, grabe ang bilis. One hour later. Yan na mga boss, time check 2:12 PM. Kanina pa kami dito sa may Matnog Port, palutang-lutang lang. Hindi kasi makadock itong barko kung may isang Pascat pa na nakadock. Kasi gumagamit sila nung bakal na rampa. So nandun pa yung isang barko, hintayin pa makaalis bago ito makadock. Ay, siguro mga 30 minutes na kami dito maghintay. Yan na mga boss, dumating na tayo sa Matnog. Dito sa Luzon. Touchdown Luzon, 2:43 in the afternoon. Yan, pababa na tayo. Sticker ba? Aw. Yan, tag sticker kaya sa'yo kung pwede mo agi. Oh, shout out. Kaibigan natin dito sa Sorsogon. Thank you. Daho sa mi, wa pa man yun to. Diyan lang may SM. SM mo. Oh, okay. Salamat. Ingat ha. Ingat. Yun, kaibigan natin mga boss. Siya yung nag-repair ng gulong natin nung na-flat during our Philippine loop. Nag-comment kasi siya sa story ko na kung dadaan daw ako sa shop nila. Tapos sinabi kong hindi. Pero dumaan ako. Bigyan ko lang siya ng sticker. Yan. Tara, kain tayo ma'am. SM? Oo. Yan na, dito na kami sa SM Sorsogon. Lunch muna. 3:45. Mami, tara. Yan na guys. Tapos na kaming mag-lunch. Lunch? Late lunch? Yes, late lunch. Lunch X dinner. It's 4:28 PM. Tara. Kaya pa dad. Yakang yaka. Yan na, 58 kilometers before Naga City. Doon tayo matutulog mga boss. Anong oras na ma'am? 6:17 PM na. Tapos na kaming kumain kanina sa Sorsogon. Ano yun ma'am? Lunch? Dinner? Lunch X dinner na yun. Leaner yun, leaner. Leaner. Depende. Kung may brunch, may leaner. Kung gutumin ulit mamaya. Lunch na may... Pero sure ako dad, pagdating natin sa hotel, flat ka na. Kasi ang Okay. estimate, di ba natin na dating 7:55 8 p.m. Update mamaya, update pagdating. Update sa gas natin, ayan. Kita mo sa kanila ang gas na natira. Galing ano nga yun dad? Kalbayog. Oh, galing Kalbayog. Wow, bongga naman ang light. Wow, grabe. Grabe naman yung light doon. Okay mga boss, dito na tayo ngayon sa Nabwa. Grabe naman ang traffic dito. Siguro mga 2 kilometer to 3 kilometer traffic dito. Na 6:52 na. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Yan, dito na tayo mga boss sa hotel nating pagstayan. 7:47 na ng gabi. Dito tayo sa Naga, pahinga muna tayo. Dito tayo sa Go Hotels Plus Naga. A few minutes later. Ayan, what's up? Dito na kami mga boss sa room sa Go Hotels Plus. Dito sa Naga City, tabi lang ng Summit Hotel. Ayan, as in, magkatabi, magkadikit lang talaga sila. Isa lang siguro may-ari. Ito, dalawang separate bed. May shower, may CR. Ma'am,
Magkano tong room, ma'am? 1,759. Okay, this room 1,759 pesos only. Less ito. Ayan. Okay, ganda ang room, malinis, parang bago pa. Yun na. Ano oras na, ma'am? 8:18. 8:18 na ng gabi. Pahinga na, pahinga. Pagod. Good night. Good night. See you tomorrow. The next day. Yan. Good morning, mga boss. Alis na kami ng hotel. Go Hotels Plus. Naga. 5:16 in the morning. Diyan na kami. Punta kami ng Cavite. Hatid ang makina. Manood na lang kayo. Para malaman. Bored na ba kayo, mga boss? Kailangan tiis-tiis lang, mga boss. Okay, update kami. Dito na tayo, mga boss. Breakfast muna tayo dito sa... Tagkawayan ba to? Hindi ko alam anong lugar to dito. Yan na, mga boss. Breakfast time muna is 7:25 AM. Diyan tayo. Ma'am, diyan lang tayo, ma'am. Oh, tara na. Breakfast meal. Oh, may mga silog-silog. Ayun Diba? sa gilid. May sinigang na isda. Wow, saan? Ayan Oh, lala. Okay na. Oh, yan. Tingnan natin ang mga foods. Be. Yummy, yummy, oh. Yan na, ma'am. Pili ka na, ma'am. Yan mo, sarap na mo. Sinigang na baboy. Yan na ang foods, oh. Pork sisig. Yan na, pork sisig. Breakfast. Kain. Yum, yum, yum. Na, tapos na kaming mag-breakfast. Busog ka, ma'am? Na, mura lang. Magkano bayaran mo? 292. Ah, 292. Good for 2. Okay na. Okay lang. Okay, tara na. I-connect mo muna ang Waze natin para may idea tayo ilang kilometer na lang. Yan na, mga boss. Update sa ating fuel. Yan, ang ating fuel. Nagpagas tayo sa Calbayog, Samar. Yan, dito na tayo ngayon sa Calawag. Calawag, Quezon Province. Kung medyo maaga pa mamaya, i-drop muna natin yung makina sa Cavite. Tapos siguro sa Manila muna tayo. Bukas na tayo pa Batangas, Palipa. Kasi yung program ng awarding ng Philippine Loop is on December 3 pa. Bye! Update mamaya. Yan, mga boss, dito na tayo ngayon sa Gumaka, Quezon. It's 9:19 in the morning, guys, and nandito na tayo sa Gumaka, Quezon. Ayun na yung signage pa right. Yes. Pa Manila. Right way here. Grabe talaga ang traffic dito, no, sa Gumaka. Ang liit kasi ng kalsada, tapos doon kanina, lalo na sa mga may riles banda, masikip, tapos di makapagpabilis kasi grabing lupak. May bypass road kanina doon, pero di ko alam doon. Kaya dito lang ako dumaan sa main road talaga. Dito kasi ang daan papuntang Manila at pababa papuntang Visayas. Kaya maraming masyadong truck. Okay, lapit na tayo. Dito na tayo sa Bitugang Manok, sa chicken intestine. Dito na tayo sa Santo Tomas, mga boss. Punta muna tayo sa Petron, magpakabit tayo ng RFID para hindi na tayo mag-gas lane. Yay!
S-Lex na. S-Lex na. Mabilis na yung biyahe natin na pala. Left daw ang ulang RFID ba eh. Baka dito tayo magpila muna. Ayan, dito na tayo magpalagay ng RFID. Okay. Dito tayo mga boss, papila muna tayo dito. Yes, ma'am. Thank you. Yay! Ayan na, napalagyan na natin ng RFID. Sample na ba? Sample. Pwede. Yun, no? 1.5, okay. Wala na talaga cash lane. Oo nga. Sabi ko sa'yo. Oo, no? No? Oo. Wala nang cash lane dito mga boss sa SLEX. Jay, gusto niyo ka nun? Dito, dami bilihan dito. Yan na, lunch muna kami. Dito kami sa SLEX, sa Peri Peri. Yan, hungry na ma'am. Ano oras na ma'am? Sa 1:36 na. 1:36. Yan. Yan na, tapos na kaming mag-lunch mga boss. 2:10 na ng hapon. Tapos ihatid muna namin ang makina sa GMA Cavite. Lapit lang o 12 kilometers lang. Ayos namin ang makina para magamit. A few minutes later. Makina! Ito ang aming baby! Ayos natin. Sayang. Yan mga boss, 4:18 na ng hapon. Dito pa rin tayo sa Cavite, sa GMA Cavite. Nahatid na natin yung makina. Grabe na, hirapan talaga sila sa pagpatayo ng makina. Ang bigat-bigat. Buti na lang may chain block yung mekaniko. Tapos yun, mag-chat lang daw siya, mag-update lang daw siya bukas ma'am kung ano yung sira ng makina. Tapos ngayon, diretso tayo sa hotel na ating pag-i-stayan para pahinga muna tayo. Kasi bukas, December 2 pa naman, wala tayong gawin. Kasi ang program sa Lipa is December 3 pa, mga warding. Yan, sige mga boss, update namin kayo mamaya. Yan na mga boss, dito na kami sa hotel. Dito kami sa Seda, sa Makati. Christmas na Christmas. Oh, ganda. Mami. Hi. Hello. Yan. Oh, Christmas na Christmas. 6:05 na ng gabi. Dito kami magpapahinga. Yan na. Yan na. Dito na kami mga boss, aming room. Seda Residences, Makati. Yan. Wow! Bukas, wala nang biyahe. Makapagpahinga ng mabuti. Ayan. Wow, laki naman ng mirror. Ito ang kanilang toilet. Wow! And may shower. Okay lang. Okay, that's it. Pahinga muna kami. Ayan na, dinner time. Ma'am. Dinner. The next day. Morning, Mami! Wake up na ikaw, Ma'am. Morning. Yeah! Tingnan nyo mga boss, grabe ang taas dito. Murag gilok, mangkaayo diri, Ma'am. Grabe oh, ang liit ng sasakyan. Oh, may mga panday pa doon oh, may mga nag-construct pa doon. Grabe, ang liit ng mga tao. Zoom check nga tayo, zoom check. Oh, ang liit naman ng mga tao. Gutom ka na, ma'am? Breakfast tayo, ma'am? May buffet daw doon. Tara. Bangon na dyan, bangon na. Bangon na. Bangon na. Housekeeping time. Ganyan talaga yan si mami, mga boss. Ano? Gusto niya ibalik sa kung ano daw yung tsura ng bed pagdating. Yan din daw dapat. Tingnan nyo, kahit saan yan pumunta. Arrange yan.
Sige daw, be, kung marunong ka. Sige ha. Sige daw. Tingnan natin kung mabalik mo sa original yan. Yan, ipitin niya pa yan mga boss. Tingnan nyo. Tadan! It's done! Galing naman. Not yet! Galing naman, ma'am. Tada! Pero kung ako yan, ma'am, walang linis-linis. Mga lalaki, ma'am, wala naglilinis ng kama. Pagising sa umaga, kung anong itsura, pagbalik sa gabi, ganun pa rin ang itsura ng bed. Breakfast time. Kain. Yan. Hello. Taas. Dito kami ngayon sa Jollibee mga boss. Breakfast buffet sa Jollibee. Yan. Dito kami sa 35th floor ng Jollibee. Yan. Jollibee. 1 hour later. Yan mga boss, good morning. Gumawa na ako ng kodigo ko. Mag-expenses reveal na tayo mga boss. Since dito ko natatapusin yung video ng for the second time namin na nag-byland na Mindanao to Luzon. So sa mga hindi pa nakapanood ng video namin na first time naming nag-byland, check nyo lang sa YouTube channel ko. Andun yung unang beses na nag-byland kami ni Mami from Mindanao to Luzon. So ang rason mga boss, bakit kami nag-byland ni Mami ng pangalawang beses is may a-attendan kasi ako na event bukas sa Lipa, sa Batangas. A-attend ako nung sa Philippine Loop na awarding. Lahat ng mga finishers is merong ceremony na mangyayari. Merong awarding ng mga kits, ng certificate para sa mga Philippine Loopers. Tapos dinala na lang rin namin yung makina ng speedboat na nasira para isahang lakad na lang. And ginawa namin itong video na to mga boss para ma-share namin sa inyo kung magkano ba ang estimate na magagastos sa biyahe, lalo na kung magbabayland kayo. First, pag-usapan natin ang fuel. Sa first full tank namin, umalis kasi kami ng Gensa ng full tank yung sasakyan, pero sponsored kasi yun mga boss. So siguro not counted yun sa expenses natin. Pero kung i-estimate natin na sa 4,000 ang full tank ngayon, lalo na kung diesel, Toyota Hilux yung sasakyan namin. Tapos ang pangalawang gas up namin mga boss is sa Calbayog, Northern Samar. Ang second full tank namin nun is 4,290. Yan, sagad yan na full tank. From Calbayog hanggang sa Luzon. Dumaan pa kami ng Cavite, tapos dumiretso kami dito sa Makati. Tapos ngayon, parang okay pa naman, medyo marami pa. Hindi pa umabot sa last 2 lines ang bar niya. So, sa gas nyo, siguro budget lang kayo ng 8,600 kung Toyota Conquest yung sasakyan. Pero kami, for 2 pa lang yung nakarga namin kasi ang first gas namin from Gensan, nag-warning na siya pagdating namin sa Calbayog. Tapos ngayon, second, umabot dito sa Makati. So, ang budget sa gas, tingin ko mga 8,600. Sobra-sobra na yun. Makakaabot na kayo dito sa Manila, Makati. Pero kung aakyat kayo sa norte, siguro, I think tatlong full tank. Next na expenses is sa Roro. Marami kasing nagtatanong ng pamasahe kung magkano daw. First is from Surigao to Liloan, Leyte. Yan. Ang sasakyan is Conquest, tapos kasama na driver at isang passenger. Ang nabayaran namin nun is 5,423. Kasama na ba yung terminal fee, ma'am? Kasama na dun yung terminal fee mga boss sa PPA. Tapos next is sa Dap-Dap Port sa Northern Samar going to Matnog. Ayan, Luzon na ang Matnog mga boss. Ang pamasahe doon is 2,119 from Dap-Dap Port to Matnog. Parehong mga boss, ang sinakyan namin, parehong fast cut. Sa Surigao to Liloan, fast cut.
Tapos from Dapdap Port to Matnog, fast cut pa rin. Yan, ang total ng Roro namin is 7,542. Kasama na terminal fees, LGU fees, yan, lahat na yan. Ayan mga boss, kapag ito total natin ang fuel and Roro expenses, nasa 11,832. Makakapunta ka na ng Luzon. Kasama na dyan yung estimated na full tank. So, as if na lang na nagpa-gas din tayo sa first full tank natin. Yan ang total. Makakaabot ka na dito sa Metro Manila o kahit saang city ka dito sa Luzon. Kung isipin natin mga boss, mas tipid talaga no mag-byland, lalo na pag marami kayo like barkada, family, lalo na sa mga hindi nakabili ng ticket pag may ura-urada na lakad, kasi alam naman natin kung last hour na tayo magbubook is sobrang mahal ng ticket. Isa rin sa advantage ng pagbabayland is kung may karga ka. Yan, especially yung mga mabibigat katulad sa amin. Nagkarga kami ng makina ng speedboat, more than 200 kilos yun mga boss. So isipin mo kung pangit naman sasakay ka ng eroplano tapos di ko alam kung madala mo ba ang makina ng speedboat. Yun siguro pwede yan. Siguro pa-ship mo sa barko, pwede siguro. Pero sigurado ako, mabigat kasi yun. Kung sa barko, parang per kilo kasi yan. Yan, may dala kasi kaming makina ng speedboat, kaya isahang lakad na lang. Tapos, sinatid namin sa Cavite. Aside from that, idagdag mo pa mga boss na marami kang makikita na mga view. Alam naman natin na masarap talagang mag-road trip mga boss, no? Unlike kung mag-airplane ka, doon ka lang sa taas. Pagtingin mo sa bintana, lalo na kung may mga clouds, wala kang makikita, puti lang lahat. Iba talaga ang experience mga boss pag magbayland. Pero yun lang, kung magbabayland kayo, siguraduhin yung hindi kayo busy. Dapat planuhan at paglaanan mo talaga ng oras kasi magkukonsume talaga ito ng panahon mga boss bago kayo makarating sa inyong destinasyon. Kasi di mo naman maiwasan yung mga delay sa port, delay na schedule ng mga barko, samahan pa ng mga traffic, yung mga one-way na kalsada kasi naayos. So, sa hotels naman mga boss and sa accommodation while traveling, pwede naman na sa sasakyan lang siguro kayo matutulog. Kasi nung first night namin is yun yung ginawa namin. Actually, hindi na kami natulog. Ako lang pala ang hindi natulog pero yung kasama ko natulog. Kasi umalis kami ng Jensan nasa around 3 p.m. Tapos dumating kami ng Surigao 3 a.m. siguro yun. 2 a.m. 2 a.m. Tapos nakasakay kami ng barko 6 a.m. So, ang first night namin, instead na mag-check-in kami, wala na kasi sa kalsada na kami. Patipid na kami ng tulugan. Kadalasan mga boss, yan din yung mga ginagawa ng mga truck drivers. No? Actually, hindi na yan sila nag-check-in. Sa truck lang yan sila natutulog. Ang nabayaran namin sa hotel for Tacloban and Naga City is 4,675. Dalawang hotel na yun mga boss. 2 nights na yun. Pero yung hotel na tutulugan nyo, depende pa rin yan sa inyo mga boss kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo, sa kalsada lang, pwede kayong mag-folding bed dyan sa kalsada. Rangan nyo yung daan. Tapos kung natatae na kayo, punta lang kayo sa lalim ng punong kahoy. Joke lang yan mga boss. Gago! And ito na, sa pagkain naman mga boss, ang total na nagasto namin is 2,338. Yan. Ulitin ko, nakadepende pa rin yan sa inyo mga boss kung saan kayo kakain. Pwede din namang hindi kayo kakain. Basta pagdating dito sa Luzon, magpapa-admit lang kayo sa hospital. Tama ba ma? Tama man. I-share ko lang sa kanila yung pagbiyahe natin. Ang total na nagasto natin 2,338. Pero depende pa rin yan sa kanila kung saan sila kakain. Pwede hindi sila kakain kung nagtipid talaga sila. O basta pagdating dito magpa-admit sila kayo wala na nagkasakit na sila. Gago! Hindi. Pwede din magbaon sila. Ano, magbaon, magluto pa ka-struggle. O, pwede din daw mga boss, magbaon kayo, saging, para kayong unggoy niyan. Tapos pandesal, everyday breakfast. Buang na. Biscuit, ano yan, bata. Yan, depende pa rin yan sa inyo kung anong gusto nyo. Basta, ang amin is, para magka-idea lang kayo ba sa budget.
Pero seryoso mga boss, itong sa food and accommodation is for your reference lang naman mga boss para may idea kayo. Ito ang overall total ng nagasto namin from Mindanao to Luzon, Gensan going to Cavite and then Metro Manila is 18,845. Kasama na dyan yung estimated namin na first full tank. Kasali na dyan sa total mga boss yung amount na sponsored sa amin sa first fuel namin. So, I hope mga boss, sa mga may planong magbiyahe, itong video na to sana makatulong sa inyo lalo na sa budget para magka-idea rin kayo. Pero yung mga boss, yung schedule ng Fast Cut is makikita nyo lang naman sa nila sa Facebook page nila. Search nyo lang Fast Cut, naka-pinned yung post ng schedule. Wala kasing mga boss, wala kasing steady ba, walang yun ma'am, yung permanent o walang fixed ba na schedule ang mga shipping company kasi pabago-bago yan eh, nag-iiba-iba ang schedule nila. So much better is if magbabiyahe kayo, always check the Fast Cut page. So ayan na mga boss, bye-bye. Hanggang dito na lang ang video. Ma'am, bye-bye ka na. Bye. Bye! Wait lang! Hindi na What? ba tayo mag-vlog pa uwi? So, di ko alam mga boss kung mag-vlog pa kami pa uwi. Mga boss, like naman dyan and subscribe. Wag lang pa view. Nakakapagod kayang mag-edit mga boss. Subscribe naman kayo dyan. Babush!